sowing and reaping. Everybody say amen. Ang pag-aasik at ang pag-aani. Ito po kasi ay nasa Bible talaga. No? Basically, alam ito ng lahat. Kahit nga hindi nagbabasa ng Bible somehow, mayroon po tayong kaisipan na pag mabuti ang iyong ginawa, may pabutin lalabas o matatanggap. Pag masama naman, para bang hinihintay natin na masama agad ang nangyari sa kanila. Parang gusto pa agad natin na gumanti ang Diyos para sa Kanya. Hindi ganun tayo nakaisipan. Kaya nga importante ito para mapaalalahanan po tayo sa ating mga buhay na sa buhay nito napakalaga ang pagtatanim. Literally and figuratively, sowing and reaping is normal na nangyayari. O, mayroon tayong ganito ng klaseng konsepto sa buhay. Kaya nga ngayong umaga, nawa po ay makuha natin ang mensahe ng Diyos para po hindi tayo maging lugi pagdating ng panahon. Opportunity po ito para makapag-invest tayo ng maganda at sa bandang huli, kung hindi man tayo ang umano, at least yung darating. Maaaring mahal natin sa buhay o maaaring mga kapatid ang ating mismo investment in buhay. Purihin ang Panginoon. Kung mayroon kayong banal na kasulatan, magipagbukas kayo sa akin sa Book of Galatians, chapter 6, verse 7, written by Apostle Paul. Sabi po dito, sa Book of Galatians, chapter 6, 7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. So, huwag daw natin hindangin ang ating mga sarili. Hindi maaaring dayain ng Diyos kung ano ang itinanim ng tao. Yan ang kanyang aanihin. Ano napakaalog po nito, ha? Kumbaga, importante para sa akin. Hallelujah. Pero gusto ko po kung nagbabasa kayo ng Bible, tapusin. Hindi ko na nilagay dyan. If you're going to read verse 8, tingnan po ninyo. Kasunod po niya, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman. When we speak about laman or flesh, it means temporary. Ano? Ay aani ng kamatayan. So, talaga. Parang sa hangin. Wala. Subalit ang nagsisikap sa mga bagay na ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. What a blessing. 9. Tingnan niyo yung sabi ni Paul. Kaya huwag tayong magsawa. Ang nakakalungkot mga kapatid, ang pinagsasawaan ng tao, yung mabubuting tatay, yun ang nakakalungkot. At minsan, laging tinatry yung hindi gusto ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Why? Because pagdating ng takdang panahon, sometimes a waiting period. May paghihintay po talaga at huwag tayong magmadali. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-ahani. Kung hindi tayo magsasaka. Palagpakan natin. Sa mga kapatid, yung principle of sowing and reaping, common ito sa Bible. Sapagkat nakita natin lahat na talagang lahat ng mga bagay na ginagawa ng tao sa mga balita, siguro sa nakikita natin sa mga taong kilala po natin, somehow, totoo nakikita natin ang salita ng Diyos. Kaya nga yung practice natin na pagtatrabaho ay ginagawa natin because we are looking forward doon sa harvest ng ating pagtatrabaho. Aba, kung umaani ka ng hindi ka nagtatrabaho o wala kang ginagawa, baka miyembro ka ng pogo.
naghihintay ka lang. Di ba? Kaya, nakita ko po mga kapatid na ang pagtatrabaho ay dahil po yan sa sowing and reaping principle. Do you agree with me? Do you agree with me? Yes. Kaya nga po, parte po ng curse kay Adam. Ito, pakinggan nyo rin ito. Because of Adam and Eve's disobedience, ang lupa ay kinurse ng Panginoon. Kung tutuusin, kung hindi po naging masumayin sila, Eva at Adan, Pastor, hindi mangyayari na by the sweat of your brow, you will eat your food. Sabi ng Bible. Ibig sabihin yung hirap, yung pagod. Sapagkat nakita ko talaga na everything was provided by God during the time ng creation, bago pa sila magkasala. Pero, ang magtatrabaho kasama doon. If you're going to read the Bible, sabi doon, hindi pa sila nagkakasala, mayroong lupa na dapat nilang tamnan. Till the land. Sabi doon. Ano po? Ang naging problema lang, kinurse ang lupa. Yun. Pastor, mababasa ba natin yan? Yes. Genesis 3, 18 to 19. Ito yung bunga ng inasip nilang paglabag sa kautusan ng Diyos. Look at this verse. Mga damo at tinig ang iyong aanihin. Eh, mahirap ako. Kala niyo ba? Ang buhay madali, mahirap po. Kaya, huwag niyo nang pagtakan po yan. Dahil mayroon naman pong pangako ng Diyos. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagdating mo'y magagaling. Maghihirap ka hanggang sa malilim. Dahil sa alabok, doon ka galing, sa lupang alabok ay babalikan. Tignan mo. So, nakita ko yung konsepto ng sowing and reaping. Sa pasimula pa lamang, ay nandoon na po, mga kapatid. Both literally, as I have said, and figuratively. Now, may saying po na sinasabing, you reap what you sow. Okay? Ang reference natin yan, pag tinignan natin sa Bible, hindi lamang po yung ating binasa, kundi one is 2 Corinthians 9:6. Alam natin ito, pero gusto ko lang tayong paalalahanan, mga kapatid, kung saan tayo dapat magtanim. Kasi kahit gaano sipag mo, pag hindi mo nakuha kayo ng tamang pagtatanim, everything will be in vain. Yumaman ka man, ang kasunod niyang kayamanan kung wala ang Diyos. At ang sunod ng kayamanan ay kahihiyan. Sabi ni Paul, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Tingnan po ninyo, very clear po ang sinasabi ng Bible. Mayroong pagtatanim at mayroong pag-aani. Kung konti rin, kung marami rin. Pero, ang kasunod yan na verse na hindi ko na nilagay, dapat rin magbigay ka ng kusang noon. Marami nga, napipilitan ka lang, ubungan ng iyong kayabangan. Hindi rin maganda yung sa harapan ng Panginoon. After all, Diyos naman talaga ang nagpaparami, hindi tayo. And the other one is in Galatians 7, nabasa natin. Do not be deceived, God is not mocked, a man reaps what he sows. So very clear po, mga kapatid, as a general principle, it is true that sowing leads to reaping. Very clear. Pag nagtatanim ka, may aanihin ka talaga. It is true even in agriculture and even in life choices natin. You reap what you sow, it means biblical. Hindi po yan sabi-sabi, hindi po yan kinagisnan lang natin, kundi yan sinasabi ng Diyos sa lahat ng mga tao. Lalo higit sa ating mga mananampalataya. Na dapat pong malaman natin para huwag masayang ang buhay na pinapahiram sa atin ng Diyos.
Nagkasala na nga yung unang tao, uulitin pa natin, alam na natin kung ano ang naging resulta, naging bunga. Gagawin pa ba natin? O ba, mag-iba na tayo? Sapagkat mayroon po option ng Diyos. Amen. Binigyan tayo ng ibang direksyon. Direksyon upang tayo po ipagpalain. Hindi doon sa ginawa ng unang tao na nagkasala. Now, there are Old Testament verses that also refer to the principle that we reap what we sow. Number 1, sabi ni King Solomon in the book of Proverbs 22, verse 8, ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan. Okay? At hindi magtatagal ang kanyang kasamaan. So, nakita naman natin yung issue ngayon. Isipin niyo mga kapatid, during the time of pandemic, kailangan ng bawat Pilipino ng budget. Pero ngayon, kung kayo po'y nanonood, pasensya na po because in my heart as a pastor, nag-agree ang puso ko sa mga ginawa nito ng mga leaders natin sa ating bansa. Sipin niyo mga kapatid, billions ang ginakaw nila. Binigyan ng karapatan mga kapatid ang mga Chinese na ito na maging economic advisors, yung palang kasindikato. Mga kapatid, sasabihin ko po ito sapagkat ito po ang nakikita kong totoo nangyari. Ayaw nilang marap, ayaw nilang mag-explain, so what is true? Di po ba? So mayroon po talagang hangganan. And biblical. Ngayon po, nahaharap sila sa matinding pagsubok sa buhay nila. Malamig na rehas po ito kung magiging lang totoo ang justisya sa ating bansa. Even Prophet Hosea said in the book of Hosea 10:13, you have planted wickedness, you have reaped evil. Maliwanag po. Ngunit, ang sabi po dyan, nagkasi kayo ng kalikuan at kawalang katarungan ang inyong inani. So, ganun po maliwanag po yan. Even in the book of Proverbs 1:31, ano sabi po dyan? Kaya nga inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa. At kayo'y uusigin ng inyong pagnanasang ubod ng sama, sowing and reaping. So biblical. In the Old and in the New Testament. Kaya, pag nagtanim ka ng galit, pag nagtanim ka ng inggit, pag nagtanim ka ng pagmamalaki, you will reap the same. Yan po yun na nakikita ko po dyan. Pero pag nagtanim ka ng pagpapatawad, pag nagtanim ka ng pag-ibig, ng kabutihan, ng Diyos, sabi ng Bible, aani ka ng biyaya ng salita ng ating Panginoon. Yan po. Bible po nagsasabi po niyan, mga kapatid. Gusto ko lang liwanagin sa atin na kung mayroon tayo sama ng loob, i-abandon na po natin yan. Kung mayroon kang hinanakit, i-abandon na natin yan. Sapagkat hindi po pala maganda na nagtatanim ka ng maganyang mga kamalian o kasamaan ng kalooban sapagkat hindi maganda ang bunga niya. Yan po ang sinasabi ng Bible. In each case, the law of sowing and reaping goes back to God's justice. Yun. Gusto ng Diyos ng justisya. Ibig sabihin, pangit naman ang Diyos natin matuwid tapos yung masama habang buhay nag-flourish. Ganun. Gusto lang patunayan ng Panginoon na dito sa lupa may hangganan ng kasamaan. And they know, someday, during the final judgment, everything that we do, whether it is good or bad, di ba? Hayag man o ihim, ay pagbibigay sa natin sa Panginoon. Why? Because of justice. Because of justice. Bandami kong kilala na pagkaitan ng justisya dito sa mundo. Dahil siguro, walang pera at ang nanalo ay meron. Pero sa final judgment, hindi po pwede po mangyari po ito, mga kapatid, sapagkat ang Diyos natin ay nakakaalam ng lahat.
Di po ba ang ganda, no? Sa malakas na panakot. Walang maililihim sa harapan ng Panginoon. Kaya, kung sa tingin po natin ay parang napapagkaitan tayo ng justisya dito sa mundo, isumbog mo, hindi kayo tulpo sa Diyos. Ay, hallelujah. But sometimes, we suffer in spite of the good things we have done. Sometimes. And for me, sa akin lang personal, sa aking mga manggagawa, yung gumagawa na alam mong mabuti, tapos naghihirap ka pa rin, sa akin, hindi yun yung reaping, sa akin testing. It's a test of faith. Pastor, mayroon ba niyan sa Biblia? Meron. Sino siya? Si Job. When Job was suffering, his friends considered the trouble as a punishment from God. Maybe, sabi nga na Eliphaz, sabi niya, baka mayroong kang kasalanan na ililingin dyan. Job. Kasi yun nga ang kaisipan natin eh. Minsan, na pag naghihirap na ang tao, may kasalanan nila. Hindi mo pala lahat. Amen. In the book of Job 4 verse 8, Job's friend Eliphaz said, as I have observed, ito yung observasyon. Eliphaz, mga kapatid, ito yung kanyang observasyon. Those who plow evil and those who sow trouble, reap it. Kaya hindi mo pwedeng, mga kapatid, na hayaan ng Diyos na may ginawa kang masama. Kung ikaw ay mananampalataya, hayaan ka. Hindi. Dahil mahal ka ng Diyos, itutuwid ka na. Ayan. Pero, hindi namang ibig sabihin na kung mabuti kang tao, hindi ka na susumukin. Sapagkat ang sabi sa bukod dyan, ang mga puno na hindi nagbubunga ay puputulin. Subalit, ang mayroong bunga ay puputulan pa rin upang mas lalo pa bunga. So, ang tawag naman doon is pruning. Amen. In theology, ang tawag po dyan is, number 1, yung cut off. Pag cut off talaga, itatapon ka. Pero cut back, ibabalik sa iyo ng Diyos kung ano ang nawala. Everybody say amen. Sa lahat po ng agree, palagpakan ang gamay. Ako po yung naniniwala na kung ano man ang nawala sa atin, pagmahal namin ng Diyos. Everybody say amen. After all, wala naman talaga tayong pag-aari sa buhay po na ito, mga kapatid. Lahat hirap. Kaya nga mamaya, mga kapatid, ang ganda ng ating topic, stewardship. Itong sinabi ni Eliphaz, mga kapatid, sa Tagalog, was wrong. Yung kanyang kaisipan, yung kanyang observation, tao lang kasi siya. Mali po yun. Hindi pumapasok po yun sa pag-ani ng masama. Because if you're going to read the book of Job, introduction pa lang. Di ba? Sa aking mga kamagagawa. Very clear. Job was a righteous person. He was very spiritual. Isa po siya sa mga tatay na laging ipinapanalangin ang kanyang mga anak. Grabe po ang pagmamahal ni Job sa kanyang pamilya. Pero nawalis agad po yun, nawala agad. Kaya ang tingin ng mga friends, baka mayroon kang kasalanan ng Job. But the harvest had not come yet. At kung mababasa po natin, yung sinabi natin na waiting period, masakit, grabe po mga kapatid. To the point na magkaroon talaga. Although alam niyo na po ito, but I just want to give emphasis doon po sa point na yun. Parang kung hindi siguro nakapagtiis si Job, sa last chapter mga kapatid ng book of Job, masyado kong hinangaan ang Diyos. Masyado kong na-appreciate ang plan ng Panginoon sa buhay ng isang totoong nagmamahal sa atin. Hindi kahirapan po. Actually, ang naging bunga nung kahirapan ni Job,
sapagkat sa unahan pala ay mayroong pagpapala. And take note, double. Dinoble na. Sa malakas na palakpak, double. Kahit kahirapan yung kanyang naranasan, dahil kanyang sitwasyon ay maganda din naman, ang inani niya doon ay yung kanyang mabuting pananampalataya. Ang nasa labas lang, maybe yung kahirapan, but deep inside, yung faith ni Job ay very clear, very strong. Hallelujah! Kaya nga, di po ba sabi na ng kanyang asawa, itakwin mo na Job, ang Diyos mo. Kung mabuti ang Diyos mo, bakit ka naghihirap ng ganyan? Bakit ka may sakit at karamdaman? Diba sabi ni Job, sa mabuting bagay lamang pa tayo dapat magpasalamat at sa hindi na. Ang Diyos ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Ang ganda ng prinsipyo ni Job sa paglilingkod sa Panginoon. So, Job reaped the fruit of his sacrifice for God's glory. Still sowing and reaping. I hope you get what I mean. So, yun po yun. Sana, sinama ko kasi ito because baka makita nyo rin ang naging katayuan ni Job. Para sa akin, katulad po ito nung nabanggit ko sa anniversary ng Caloocan Church, this is one of the examples of delayed gratification, enduring pain to receive a reward. Ang iba kasi, pag hindi na po nakakayanan, bagamat alam niyang tama naman ang ginagawa, nag-iiba na ng direksyon. Sa ating Bible study, mga kapatid, di po pa si Paul, kahit po siya inihaharap na sa mga mayroong pong posisyon, gobernador na, hallelujah, ang kaharap niya at hari na, si Haring Agripa, ang pupunta na siya sa emperador ng Roma, kay Emperor Nero, pero nagbago po ba siya ng prinsipyo? Hindi, may pain, nakulong siya, pero hindi siya nagbago. Because, mayroong reward. Everybody say, Amen. Pain endured for the sake of the joy that comes when the goal is finally reached. Amen. Kaya sa Psalm 126 verse 5, the Bible said, those who sow in tears will reap with songs of joy. Amen. Kaya, huwag niyong isipin lagi na kung naghihirap po tayo dahil sa mga sitwasyon sa buhay, mga kapatid, tamang direksyon lang. Magsumika pa rin. Huwag mag-give up. Magpatuloy kahit nahihirapan. Sapagkat mayroong pangako ang Diyos. Buhay po ang salita. You will reap what you sow. Buhay po yan. Kaya kung nakaka-experience tayo ng negative circumstances, does not mean or necessarily mean we have some negative things. Because the principle of reaping and sowing is generally true, but not always at work in every situation in the way we might expect. Diyos pa rin kasi ang nakakakita. Hallelujah! Diyos pa rin! Kahit may mga tao na akala mo ang saya-saya dahil ang daming pera, pero ang Diyos pa rin ang nakakaalam kung saan ang galing yan, kung ano, mga kapatid, ang tunay na nagdamin mo sa kabila ng maraming kabuhayan dito sa bago ng iba. Diyos pa rin ang nakakaalam. Yan ang kagandahan din. Now, there are two types of sowing and reaping. As I have said, mga kapatid, doon sa ating binasa, sabi ni Paul, mayroon tinatawag na sowing to the flesh and sowing to the spirit. Yung pagtatanim sa laman at pagtatanim sa espiritu. At mas gusto ni Pablo na magtanim tayo sa espiritu. Very clear po yan. Dahil kung sa laman, as I have said, mayroon pong katapusan. Pag sa laman, mayroong kasamaan. Yan. Nakikita po natin dyan. Ulitin ko, Galatians 6:8, whoever sows to please their flesh. From the flesh will reap destruction. You see, pag nagtanim ka sa laman, pag pinagbigyan mo ang laman, ibig sabihin yung layo ng laman sa mundo mong ito. Yung iniisip mo na lang lagi yung mga pagsamantalang kasiyahan, you will reap destruction! Sabi ng Bible. But whoever sows to please the Spirit, mga kapatid, from the Spirit, you will reap eternal life. Kung saan ka ba? Hallelujah!
Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, doon na tayo sa paghasik sa Espiritu dahil aani tayo ng buhay na walang hanggan dahil pinangako ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang buhay natin dito sa lupa ay mayroong katapusan. Pero tandaan natin mga kapatid, ayaw natin na pumunta po ang ating kaluluwa sa impyerno. At ito po ang mensahe ng Diyos, sowing and reaping. Habang may lakas po tayo, gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon para po magkaroon tayo ng magandang bunga. Hallelujah, sa ating paglilingkod, sa ating Diyos na buhay. Huwag natin sayangin ang minuto, mga kapatid, ang oras, and even second na ibinibigay sa ating mga buhay. Ang Diyos ay naglulugtong ng buhay po natin. Hallelujah. Anytime, pwede po mga kapatid mawala ang buhay na ito. Kaya napakahalaga this principle of sowing and reaping. Sa kakakilos kung muli na ang lahat ng bagay. Mga kapatid, this is a message for all of us. Hallelujah. When we are selfless, generous, kind, and depending on God's provision and salvation, we are sowing to the Spirit. And according to Paul, and will reap eternal life. Mga kapatid, naglilingkod sa Panginoon because basically, I want to be with Christ. Diba? Everybody say amen. We want that everlasting life. On the contrary, when we are selfish, proud, unjust, sinful, and trusting in our own ability or worth to save us, sarili, self, we are sold to the flesh, and destruction awaits. Mga kapatid, paalala ito ng Diyos, huwag tayong matakot. Dahil, ang kagandahan sa Panginoon, pag mali ka man. Kasi katotohanan ang Panginoon. Katotohanan ng Diyos. Totoo ang Panginoon. Sa ibang relihiyon, ang tawag nito ay karma. And the Bible rejects the idea of karma or reincarnation. Pinasadahan ko lang ito mga kapatid sapagkat mayroon pa rin mga Kristiyano na nagsasabi kung nakakita na bangka o kung ano, siguro may mga ganun salita, siguro masama na yun. Tapos pag nasaktan tayo, minura tayo, sana makarama. Yes, pero ano nga ba talaga ang karma? Yan po ba ay biblical? Pwede ba natin gamitin ito bilang mananampalataya? Because basically, ang tao ginagamit ang salitang karma para makaganda. Basically. Pero maganda rin po kasi sa isang banda, para yung unang idea nito, na pag ikaw nga naman ay gumawa ng mabuti, pagdating ng panahon, mabuti din. Pag ikaw ay gumawa ng masama, pagdating ng panahon, mamatay ka, masama rin ang kalalagyan. Pero ano po ang paliwanag nito? Doon tayo mga kapatid. Listen, para maintindihan po natin ito. Karma is a theological concept found in the Buddhist and Hindu religions. That if you are unselfish, ibig sabihin selfless, if you are kind and holy during this lifetime, you will be rewarded by being, ito na po yun reincarnated. So, wala yan sa Bible. Mayroong tinatawag na reborn into a new earthly body. Matatransfer ka into a pleasant life. Ibig sabihin, pag namatay ka, pwedeng malipat pala ang kaluluwa mo sa ibang katawan na maganda ang buhay kung maganda ang buhay mo. Ginawa mo, amen. Ibig sabihin, kung maganda ang ginawa mo dito, pag namatay ka, baka mapunta ka sa buhay ni Luciutan. Yes, that is the idea. Oo. Yung kaluluwa mo, mapunta sa mga tao, maganda ang buhay.
mabuti ang kalagayan. Kaya yung salita na karma siya, actually, maghihintay ka muna ng kamatayan mo. Pwede sabihin mo, may karma ka dahil may nailipat sa iyong spirit. You get the point? Yes, yung karma. Parang naililipat ang kaluluwa mo sa kalagayan ng isang tao na maganda ang buhay kung maganda ang ginawa mo. Okay? Naalala yung mga pelikula. Na kapag masama naman ang ginawa mo, maililipat ka baka saan? Sa unggoy. Baka sa, di ba? Sa isang hayop na, ano ba sila? Di ba? Sa ipis. Hindi. Totoo po ito mga kapatid. Totoo po ito. Mamaya, kung mayroon kang idea nito, sabihin mo. Pero ito talaga po. Because I research about karma. Maganda po ang kanyang concept sa karma. Maganda kasi maganda. Pero, ito ba ang Biblia? Hindi po. Hindi ito. Hindi po pwede kasi mai-transfer sa iba ang buhay mo. Ito na po yun. So, maganda yung, kumbaga yung, pag pinag-usapan natin yung cause and effect. Kasi, nani-define din po kung good or bad. Ano po? Somehow, nakikita natin ang resulta ng kanilang ginawa in the future, mga kapatid. Hallelujah. Pero, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia? Mayroon ba itong kaugnayan doon sa sowing and reaping din na binabanggit ng Biblia? Ha? Hindi po. Dahil sa Bible, walang tinatawag na paglipat ng ating sarili sa ibang tao. For what reason, Pastor? Ito, isa lang versikulo. Hebrews 9:27. Just as man is destined to die once, and after that, to face judgment. Pastor, ano ang ibig sabihin nito? Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos paghukom. So hindi ka na po pwedeng lumipat pa. Kung ano man ang ginawa mo ngayon, you are waiting for the judgment. Hindi na po pwede mga kapatid mailipat ka kung kahit sa hayop, sa doctrine ng karma, pwedeng ilipat. Naalala niyo yung pelikula ng isang hayop ng dog na ilipat doon, yung spirito ng isang tao na masama. Yung aso ngayon, dahil mabuti, parang naiiba yung takbo ng kanyang buhay dahil ang nalipatan niya, isang aso na maganda ang kanyang behavior. You see? Ano po? Pero ang Bible, very clear, na dalawang importanting points na dapat malaman ng Kristiyano na hindi po umaayon ang salita ng Diyos sa reincarnation or karma sapagkat hindi po yan biblical. For two reasons. Number one, first, it states that we are destined to die once. Pag namatay tayo, kasi tapos na. Tapos na po yan. There is no endless cycle of life. There is no rebirth. Ang rebirth po sa atin, yung born again Christian experience na kung masama tayo, nababago tayo dito sa lupa. I hope you get what I mean. Hindi na pwedeng lumipat pa sa ibang katawan o sa hayop ang kaluluwa. Dahil everyone will be judged according to what he has done. Kaya nga, kung ikaw ay nakagawa ng masama dito, ay magsisi ka na. Di ba? Nakagawa ako ng masama dito. Pagdating ng panahon, lilipat na naman ako sa kanya. Di ba? Baka sakali. So, secondly, it states that after death, we face judgment. Kung palipat-lipat ka, inililipat ang katawan mo, ang kaluluwa mo sa iba, sino ang hatol? Ito po yun. Pinasimple ko na lamang po na. Meaning, that there is no second chance. We get one shot at life. Amen. Yun na po. And living it in accordance to the plan of God. And that is it. That's it. Mga kapatid, napansin ko talaga, mga kapatid na talaga, napakagandang turo ng Biblia
na habang tayo ay mayroong pagkakataon, gamitin na po natin ang buhay na ito sa ikaluluwalhati ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Mga kapatid, after death, there is now another life. Oh, there is another life, I mean. There is another life, but not reincarnation into another body here on earth. Ano po yun? Yung eternal life sa atin. It is either eternal suffering in hell or eternal suffering in heaven. Yan po ang turo ng sowing and reaping sa atin. May eternal life din. Pero hindi ililipat ang aking buhay kaluluwa sa ibang tao. Sapagkat itong buhay, itong Brother Romel, Pastor Romel po nito, ako mismo ang harap sa Diyos. Ako mismo. Kaya ang pagkakataon ay habang tayo ay may buhay. Amen. Gawin na natin ang nararapat, mga kapatid, upang pagdating ng takdang panahon, tayo ay makasama ng Diyos sa buhay na wala hanggan. Therefore, we see that the concept of reincarnation and karma is incompatible with what the Bible teaches about sowing and reaping of eternal life. Iba po yun. So, as a Christian, hindi po natin dapat ginagamit po yun. Kaya pahalagahan natin ang ating nag-iisang buhay, nag-iisang kaluluwa, upang sa pagharap natin sa huling pagmupo ng ating Panginoon sa Kristo, ay hindi tayo mapahinga. Amen. Kaya mga kapatid, again, it is appointed for man to die once. And after this is judgment. So mga kapatid, sana ang ating buhay ngayon ay patuloy na magtanim sa mga spiritual na bagay. Everybody say amen. Pag mayroong Bible study, no pressure. No pressure. Kasi mas gusto po ni Pastor ng usap loob natin. Para mayroon talagang kasiyahan sa buhay. Pero kung pinipilit natin para sa atin, maganda pa rin sapagkat sinisikap mo pa rin. Pag may Bible study, sikapin na makaagad. Kung talaga mga kapatid na mayroon pang pagkakataon, overnight prayer meeting, do it. Be involved. Attend. Sowing and reaping. Amen. May ministry po kayo. Gawin nyo yan habang kayo nakas. You will reap what you sow. Sabi ng Bible, sa pagbibigay, mga kapatid, mahirap lang laging sabihin ng pastor, magbigay kayo. Baka sabihin, nagpapayaman lang tayo. Pero mga kapatid, since this is a commandment given by God for us to be blessed by Him, do it for God's glory. Sow it and do it. Amen. Magdaling tayo sa Espiritu at mag-aanin tayo ng buhay na wala hanggan. And in my conclusion, mga kapatid, faith in Jesus in the pursuit of godliness is sowing to the Spirit. Sowing to the flesh, depending on ourselves and our ability to find our own way without God's help, will reap nothing but a dead end. But when we place our trust in Christ, we reap the everlasting life. To God be the highest. Sa malakas na palakpak po, sana po mga kapatid ay nakapulot po kayo sa muli ng magandang aral sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Tatayo po tayo lahat sa oras po na ito. Hallelujah! Lagyan ng Diyos, Panginoon sa Kristo, maraming salamat o God sa kabutihan mo sa aming buhay. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa tagumpay ng gawain sa araw po na ito. Sa lahat, Panginoon, na ginamit mo mula pa sa pasimula ng aming pagpupuri at pagsamba hanggang sa iyong mga salitang nangyayari, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. Pagpalain mo na po, Panginoon. At lahat ng ginamit mo, Diyos, igawan mo, Panginoon, ang iyong pasmas ayon sa iyong pangako. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga nakadalo. Hallelujah, sa church po ng Laguna, at sa lahat ng nanunood ngayon, bayan at bilay, pagpalain mo ang bawat isa po sa amin. Pero hindi mo, Diyos,
Aming dinadalangin sa muli, Panginoon, ang kagalingan ng Tatay Julian. Hallelujah. Nawa, Panginoon, patuloy pa ang kalakasan at paggaling ng puso mo. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, at sa iyo na po namin ibinabalik po, Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat. For thine is the kingdom, the power and glory. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let's declare the power of the Word of God.